Itong Mautog Rally, yung mga taong nasa likod nitong Mautog Rally, yan sila Digong, hindi ko alam kung si Digong talaga directly involved siya dyan, kasi siya yung naman nagdi-decision, pero may front sila na organization, no? Itong sila Harry Roque, itong mga involved dito sa Mautog Rally, sila mismo, litong-lito na. Gulong-gulo na rin sila dyan. Panay cancel sila. Cancel na ng event. Bakit kinakancel nyo na kinakancel yung event nyo na yan? Ano ibig sabihin yan? Well organized. Hindi nyo plinano ng maigi. E paano? Hindi kayo kinakampihan. Eh kasi prayer rally, murahan rally naman. Sayawan ng mga sexy. Sigawan. E paano naging prayer rally yan? Hindi bumabalik sa inyo yan. Anyway, nag-cancel na naman sila ng isang event ngayon. Actually pala, iba pala yung sinabi nila noong kumukuha sila ng permit dyan sa Dumaguete, no? Kaya nagranta sila ng permit, pero iba yung press release nila. Iba yung sinasabi nila. Eh ngayon, nahuli. May iba palang intention. May mga pagkukonceal pala. May mga pagtatago palang nagaganap. Eh ngayon, nabulgar ng LGU yan. Ayan, binawi yung kanilang permit. So, lipat location sila. Pero hindi ko alam kung matutuloy pa yung ka-coffee, pero I don't think na matutuloy pa eh. Kasi para magiging Bustos yung dating dyan eh. Diyan sa Bustos, Bulacan, eventually kinancel din nila. So anyway, panay cancel sila. Nakukawa naman yung mga supplier nito. Sana bayaran nyo yung mga supplier ninyo. Yung mga nagre-ready na mga license sounds, nag-set up ng mga tent, mga portalet, bayaran ninyo yan. Baka di nyo pa bayaran yan ha. Kasi nagka-cancel, na malapit na ang oras, saka nagka-cancel. I-indikasyon lang yan ng poor planning. Hindi maganda yung pagkakaplano nyo dyan. Yan oh. May bago na namang statement si Harry Roque oh. Press con cancellation. Oh, yan. Naku, nang-aabala kayo ng tao talaga oh. The press conference scheduled with former President Rodrigo Roa Duterte at 8 p.m. today. Ngayong araw supposedly yan at the Bali Oriental Hotel has been cancelled. Please stand by for the new time and venue for tomorrow's press conference. Biruin mo ha, may mga media kayong in-invite. Ewan ko, marami, baka puro SMNI din naman yung mga media na nandiyan dyan. Pero nakaabala kayo, di ba? Ura-ura na, ika-cancel ninyo. Anong oras to? 1 hour ago ito. Kanina ito ka-coffee. Siguro mga alas 5 yan, kinancel. 8 p.m. yung event o alas 6 yan. Ano ba yan? Di ba? Nang-istorbo kayo ng tao. Anyway, sige. Anong sinasabi nila dito? Ng TAPS Coalition Dumaguete. Ba? May ganyan pala. TAPS Coalition. Yan yung front. Yan yung organization daw na nag-organize. Pero ang nagdidesisyon, si Digong. Walang kinalaman naman si Digong dyan. Supposedly, special guest lang siya dyan. Pero siya ang nagka-cancel ng event. Di ba? TAPS Coalition. Front lang naman yan. We would like to request everyone in the media. Ayan. Sino sinasabihan niya dyan? In the media, ang SMNI siguro. To please disseminate to the general public. Nakikiusap ka. Nakikiusap na sa media. Natulungan silang ikalat itong impormasyon na yan. E paano hindi na sila pinapatulan ng mainstream media? Pansinin nyo yan. Ang nagbabalita na lang sa kanila sa mainstream media, ang SMNI na lang. The rest dead ba na? Yung malalaking stations, hindi na sila pinapatulan. Kasi malinaw naman eh. Saan ka ba naman ang prayer rally? Magiging murahan. Is worthy ba yan? Newsworthy ba yan? Na minumura po yung administrasyon. Eh, di ba? Hindi naman newsworthy yan. SMNI, newsworthy sa kanila yan. We would like to request everyone in the media to please disseminate to the general public that the Maisog Rally in Negros Oriental at the Freedom Park Capital area will push through as scheduled at 5 p.m. on May 7, 2024 with the former President Rodrigo Duterte in attendance along with other VIP guests. O, tuloy daw po yung rally nila. Freedom Park Capital area. Tuloy daw po yan, alas 5 po ng hapon. O, sige, punta kayo dyan, pero ingat kayo dyan ka-coffee ha. Mukhang hindi prayer rally yan eh. Mukhang hindi dasal ang gagawin dyan eh. Murahan yan eh. Baka na may apektuhan pa yung values ninyo dyan. Andiyan daw po si PRRD. Ang ginagawa kasi nila kay Digong, ano nila yan eh, kumbaga endorser nila yan eh. Yan ang panghatak nila. Kaya nandiyan si Digong yan, kahit hirap na si Digong tumayo, hirap na si Digong magsalita, invite pa rin nila si Digong. Kasi isa lang naman ang matibay sa kanila eh. Si Digong lang ang matibay sa kanila dyan eh. Kaya hatak-hatak pa nila yan kasi hoping sila, matulungan pa rin sila ni Digong. Ayaw nilang pagpahingahin itong si Digong kahit nahihirapan na. Kasi si Digong lang ang sa tingin nila makakapagpanalo sa kanila. Hanap kayo ng ibang endorser. Kunin nyo si Sara Duterte. Total, Duterte din naman siya, di ba? Tantaran niya si Digong. Pagpahingahin nyo na. Pa-enjoy nyo na sa kanya yung kanyang retirement, yung kanyang milyones. Di ba? Ipa-enjoy nyo na sa kanya yan. Huwag nyo nang hatak-hatakin. O tingnan mo yung style na to. Kaya lagi may mention kay Digong eh.
Kasi panghatak nila ng tao. Kung wala si Digong dyan, hindi pupuntahan ng tao yan. O sino ba itong mga VIP guests na yan? Hani Roque, VIP guest daw. Si Atty. Glenn Chong, si Atty. Vic Rodriguez, yan yung mga VIP guest nila. Pupuntahan ba ng tao yan? Hindi pupuntahan ng tao yan. Kung sila lang, hindi sila pupuntahan ng tao. Ang pinupuntahan ng tao dyan si Digong. Ay naku, sayang lang kayo ng pera. Napakaraming pera ang sinasayang ninyo dyan sa prayer rally, aka Murahan rally na yan. Ang tanong, sinong nagpupondo dyan? Sa isang rally, 50 million, 100 million na nagagastos nyo dyan. Sinong nagpupondo dyan? Saan nyo kinukuha yung napakalaking halaga niyan? Pambayad nyo sa host ninyo. Ang mga host nila, celebrities din eh. May mga performers. Yung renta ng licensed sounds, yung setup ng stage, o yung mga tao pa, nakahatakin nyo para pumunta dyan. O saan nyo kukunin yung pambayad na yan? Malaki-laki yan ha. Ano yan, ipon? Ipon galing saan? Saan galing ang pera? Sige. Bumurahin nyo lang naman ang presidente. Naku, ako yan, di na ako punta dyan. Murahin nyo lang ang presidente at ang administrasyon. Naku, ayusin nyo yung pag-organize nyo para hindi kayo cancel ng cancel. O pangilang cancel na yan, pangalawa na yan, ka-coffee. O hindi pa kasama yung sa Bustos Bulacan, di ba? Iba-iba na yung ginagawa ninyo dyan. Kawawa naman itong mga suppliers. Pero sana binabayaran nyo yung mga suppliers dahil syempre sayang din ang oras nila dyan eh. Sa Tiananmen Square, kayo mag-rally, all expense paid ni Xi Jinping, sabi ni Celsi. O kaya nga, Diosdado Canonigo, sa harap ng Chinese Embassy sila mag-murally. Sigurado, maniniwala ako na para sa bayan ipinaglalaban nila. Kasi kailangan daw protektahan ang flag natin. Defend the flag. Paano may defend yung flag? China ang kalaban ninyo. Diyan kayo, presidente ang sinisigaw ninyo. Ay, nako. Ay, Ma'am Jocelyn Herrera, happy viewing po sa inyo, Ma'am Jocelyn Herrera, ha? Nagbabalik po sa atin yan, Ma'am. Kinonfirm na kita, ha? Sa Facebook. Ka-coffee, wala nang magic si Maudig, sabi ni Baybayan Sali. Yun kasi, hoping pa rin sila na meron pa rin si Digong. May magic pa rin si Digong. Wala na eh. Si Ipe daw ang pinuntahan, sabi ni Red. O isa pa yan, ka-coffee, baka kasama na dyan si Philip Salvador. Kasama na siya dyan. Kasi actually, hindi naman talaga prayer rally yan. Kampanya yan sa mga tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Mag-isa-isa na sila dyan. Baka buo na nga yung lineup nila eh. Naunahan pa si PBBM eh. Buo na yung 12 nilang lineup sa tatakbo sa pagkasenador. Ayan, mag-isasalita na yan isa-isa. Yung template ng campaign rally, yan naman ang gagawin nila dyan eh. Naka-ready na yan. Rally yan, ka-coffee. Ang problema, imbis na i-promote nila ang kanilang sarili, sisiraan nilang gobyerno. Yun ang problema sa rally ninyo dyan. Roger Kagitla, si Inday may interest rin yan. Kaya hinahayaan niya kalad ka rin tatay niya kahit hirap na gumalapa, sabi ni Roger Kagitla. Wala silang ibang makuha ang endorser ni endorser nila. Wala silang ibang makuha. Si Digong pa rin. Kaya hatak-hatak pa rin nila si Digong kahit hirap na itong si Dongdong Chi. Eleanor Mier, happy viewing sa inyo kay Caner Sepong, kay Carlos Bica, kay Menchi P. De Los Santos, kay Joe Lemmy Ramos at kay Jomar Fernandez. Happy viewing po sa inyo. Nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Shoutout po sa inyo. Ma'am Lovelyn Loretta, nakikinig na rin po sa atin. Maligayang panonood po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee baka di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyo na lang po. Click lang follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, make sure po na kayo po ay naka-subscribe na. Sige, pa-click na lang po ng subscribe sa YouTube. At yung mga kapapasok lang, attendance check tayo ka-coffee. Like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. Mami Minerva Store, anong magic yung pagmumura ni si Digonggong? Yan ang magic niya. Yung ma'am, ang tinutukoy niyang magic dyan di ba yung 8 diretso? Kumbaga yung lahat ng in-endorso ni Digong papasok doon sa Magic 12. Yan ang magic na sinasabi nila. And then low-tick effective pa yan. Ma'am Jocelyn Herrera, oo nga, dapat magpahinga na si Diggs. Mahanginan lang ng signal number 1. Matutumba na. Kaya hirap na ka-coffee. Tinan mo na yung nakaraan nilang event. Saan ba yung nakaraan nilang event? Diyan sa Davao Oriental, no? Diyan sa Tagum City. Hirap na si Digong. Ayaw nyo parang pagpahingahin dyan. Silent viewer done from Manila. I don't skip ads. Next. Thank you, Ma'am Liza Arandia. Shoutout po sa inyo. Entrepman, panalo ang Japan sa boxing. Boss ka coffee. Okay. Thank you.
Needs Medran Peralta, good evening Lodi, watching from Riyadh, dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Joel Carino, magandang gabi. Ka-coffee kay Emily Betyong. Good evening ka-coffee, watching from FB and YouTube. Ayan, dalawa-dalawa pa yung pinapakinggan sa atin ni Ma'am Emily. Anyway, sige, pupunta tayo ka-coffee sa ating next topic. Kuha na po kayo ng kape at mag-move on tayo, mag-proceed tayo sa ating next topic.